Hello everyone, welcome to the channel. This is Leo and this is another episode of Ponder PH. So today in this episode, gusto ko lang gumawa ng video na as raw as possible. Hindi ko po ito i-edit. So ito na to. Today pag-usapan natin is important. It's all about this app na ginagamit ko personally. And mayroon kasing mga rumors na kumakalat na itong app daw is nag-update ng kanilang terms of service and then found out na mayroong mga stipulation doon sa kanyang terms of services is onerous pagdating sa mga users na nakagaya natin. So personally, ito yung ginagamit kong app. So hindi ko ito may edit dito sa app na to kasi naghahanap pa ako ng editor na bago na gagamitin ko para sa aking mga video. So pag-usapan natin is CapCut. So there's a rumor na kumakalat na yung CapCut daw mayroong nag-update as of June 12 or 13, correct me if I'm wrong. Please comment down below kung anong pizza yun nila in-update yung kanilang terms of service. But a lot of creator here in YouTube gumawa ng video na na-encounter ko. Mayroon daw mga stipulation na very onerous pagdating sa atin. So I am I am a law school student. I am third year now. So mayroon akong konting alam pagdating sa mga contracts na yan. So ano ko lang yung konting alam ko at magbigay na rin ako ng advice, no. So ang unang stipulation daw doon sa bagong terms of service ni CapCut is yung kanilang retention of copyright. Pag ikaw daw isang content creator at ginagamit mong app sa pag-i-edit ng yung video ay si CapCut at nag-upload ka sa kanya ng mga video at doon mo ini-edit sa kanyang app, pag nag-import ka at inedit mo yan tapos in-export mo, gumawa ka na ng project, di ba? Yung project na yun, nare-retain daw ni CapCut yung copyright doon. Meron silang karapatan na gamitin yun for whatever purposes they want to do with it. Kahit for example, third party na ipoprovide nila para sa sponsorship ng kanilang mga product, for example for an advertisement, klaradong halimbawa, for example, you are a content creator of health and wellness, gumawa ka ng video about health and wellness, and there is a company na nagbibenta ng product na about health and wellness, tapos ikaw naman, ini-edit mo yung mga video mo through CapCut app, and of course, maggagawa ka ng project bago mo i-upload, no? Pag ginawa mo yan, yung video na yun, nare-retain yung copyright kay CapCut. So pwede daw nila gamitin yun. For example, naghahanap yung company na yun ng video na makapag-boost sa kanilang sales, sa kanilang health and wellness product. Pwede daw ni CapCut gamitin yun, yung video mo na yun, para yun yung ilagay doon. Yung mukha mo nandyan, yung video mo in a whole nandyan. So, very detrimental, di ba? Wala kang kaalam-alam, pwede nilang gawin yun. So ito na nga, wala kang alam dun. So ilalagay na natin yung pangalawang issue ko rito. Yung pangalawang issue daw kasi, for example, in making those video, itong video na to na ginawa mo na gumamit ka na, for example, gumamit ka ng music. Yung music na yung copyrighted, ikaw naman, ginamit mo yun bilang health and wellness content creator. Yan. Tapos ginamit naman ni CapCut yun para sa pagpo-promote ng product ng isang company. Inarinig yun ng may-ari ng may-ari ng song na yun, for example. Edi kinasuhan niya ngayon si company. Yung company naman idinamay si CapCut. Ngayon, ang mangyayari, mayroong stipulation din doon sa new terms of service ni CapCut na pag may ganong nangyayari, ibabalik lang niya yung liability kay creator na ng video, na nag-create ng project na yun. So di ba, very very amusing. Nakakalungkot. So ayun. May stipulation daw na ganon. Pangatlo, isang stipulation din daw na nakalagay doon sa bagong terms of service nila
is yung, for example, mayroong silang liability. For example, ikaw na gumawa ka ng video at ginamit nila yun through sponsorship sa isang third party, at ikaw naman ay parang nagamit yung picture mo doon, or di kaya nagamit yung video mo, andi naging ano yun sa iyo, parang nayurakan yung pagkatao mo, yung reputation mo, kumbaga na ano, basta yun, yung reputation mo nag-downgrade. So ang nangyari, kinasuhan mo ngayon si CapCut. Hindi ka makakakuha ng kahit ano, kasi maximum liability doon sa new terms of service nila na inilagay nila is $5. I don't know, correct me if I'm wrong, please comment down below kung ilan yun, but I think it's around $5 to $50, hindi ko lang matandaan, pero parang ganun yung maximum. Imagine, parang ginawa yung video tapos nasira yung pagkatao mo, nagkaso ka para sa kuan mo, sa reputation mo na parang nasira. So maximum liability nila is about $5. I don't know if 5 or 50, hindi ko matandaan, but check nyo. So yun yung narinig ko sa mga ibang content creator na nabasa na nila yung new terms of services ni CapCut, and marami sa mga gumagamit ng CapCut is nagsisialisan na, nagsisi-unsubscribe at lumilipat na sa ibang video editor, kasi nga daw is hindi makatao yung bago nilang terms of services. Bottom line, bilang ano na rin, law student, pagka ganito kasi, tayo kasi hindi natin tinitingnan yan. Kung meron tayong mga privacy policy na nakikita sa internet, terms of service, or kahit ano, yan, mga kontrata yan. So parang na-practice na natin na hindi natin basahin yan kasi maliliit, mahaba. So pindutin na lang natin yung agree at continue na lang tayo. Ganun yung nagiging practice natin, which is mali. Dapat pagka ganyan, basahin natin yan. Kasi predetermine na yung kontrata na yun na pinapasukan mo. Dapat kasi sa kontrata, one of the elements of the contract, yung mga elemento ng kontrata, no, is dapat mayroong offer, mayroong counter offer, mayroong acceptance. Yun. Mayroong meeting of minds. Yan. Ito, yung meeting of minds dito na nangyayari pag pinindot mo na yung I agree. Yan. Tapos yung walang offer, walang counter offer, walang ganun. Basta kung yun na yun yung stipulation nila, mag-agree ka, hindi. Umalis ka dito kung hindi ka mag-agree. Mag-agree ka, continue. Ganun. So I advise you na magbasa kayo ng kahit na bigyan mo ng konting oras ito pag may mga ganito kayong na-encounter. Kasi usually, lahat ng mga stipulation na nandun is favorable lang doon sa company na yun or sa app na yun. Doon sa may-ari ng app na yun. So pag medyo onerous na talaga, makikita mo naman yun doon. Nakalagay naman lahat yun doon. Doon tayo parang ginagawang ninanakawan, yun yung term ng mga content creator ngayon. Ninanakawan tayo ni CapCut ng harap-harapan. Kasi yung content natin ginagawa is ginagawang kanila na. So yan. So I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Kung mayroon kayong mga katanungan, please comment down below. Like this YouTube video, kaibigan, and subscribe. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Isa po tayong community dito, nagtutulungan. Please help each other let's help each other para mag-grow yung ating mga channel, no. See you in the next one. God bless. Bye bye.